Umaga, araw ng Miyerkules. Papauwi na ako sa aming bayan. Tanging bisikleta ang gamit kong sasakyan na maghahatid sa aking patutunguhan. Medyo malayo-layo rin ang kalsadang aking tatahakin at ilang ahon din ang aking lalagpasin. Sa hamon na ito, tanging ang sarili ko ang kalaban ko. Kahit gaano katindi ng init, kailangan ko magpatuloy para sa isang hamon. Sa di kalayuan ng aking paglalakbay ay may nakita akong mga sira-sirang sasakyan na tila'y nabandonan ng kahapon. Masasabi natin na ito marahil ay sanhi na aksidente o pagkasira ng mga sasakyan na siyang dahilan kung bakit itinambak na lamang ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Muli ako nagpatuloy sa pagpadyak ng aking bisikleta. At nadarama ko na ang pagod at sobrang init. Halos gusto ko nang sumuko. Sa kagubatang ito, aking nakita ang bahay na labis na pagkasira na para bang inabandona ng nakaraan. Napaisip ako, paano na kaya yung mga hayop na nanirahan sa kagubatang ito? Kamusta na kaya sila? Sira-sira na yung bahay. So yes mga idol, ngayon nandito tayo ngayon sa na-abandoned na resort. So yun mga idol. So dati nung bata ako kapansin-pansin tong lugar na to. Sobrang napakaganda. Pero ngayon mga idol, hindi na siya ganun kaganda dahil nga na ano na siya, napaglumaan na ng panahon. So abandon na siya. So ngayon makikita natin mga idol yung entrance nila ngayon, kung ano na yung itsura nung entrance nila po dito. So yun, sobrang nakakatakot na siya mga idol kasi wala nang ano. So ayan, may nangangalakal pa ng bakal. Ito po yung entrance nila papasok dyan sa resort, at meron ditong entrance house. Ayan, so matino pa naman yung mga bubong, yung mga dingding, pero mga idol, wala na siyang mga bintana, wala na mga pintuan. At meron tayong nakita dito, bakal, parang kinakalakal. Yan po. Gusto natin sanang pasukin yung loob, kaya nga lang nakakatakot pag isa ko lang. Tsaka mamaya, kung ano-ano na yung mga nakatira dyan, siguro may ahas na. Roswell Protected Landscape. Ayan, Philippines Bulbul. So dito pa sa kagubatan na ito ay may mga naninirahan na Hypsipetys Filipinos o kilala sa tawag na Philippines Bulbul. Ito pala ay may tuturing na protected area. Paano masasabi na protected area kung wala namang mga tao na nangangalaga sa kalikasan? Naway patuloy pa sana ang pagdami ng mga ganitong uri ng ibon at sana ay maprotektahan sila. Ganon din sana sa iba pang mga hayop na naninirahan sa kagubatang ito.
dito po sa area po na to, sa kagubatan na to, may mga naririnig pa rin ako mga humuhuling ibon. So ibig sabihin, may mga ibon pa rin. Siguro ayun yung mga Philippines bullfrog na matatagpuan dito sa kagubatan na to. Kaya nga lang, wala lang nangangalaga. Ngayon naman ay pupunta natin yung sinasabi nilang bahay buhaya. Pogi, dito ba papunta yung yung ilog, yung buhaya? Pababa po dyan. Malayo-layo pa? Hindi po, dyan na lang po. Okay po, salamat po. Nakalulungkot pagmasdan na ibang-iba na siya sa kagaya ng dati. Isa na namang tila inabandona ng nakaraan. At ayon sa mga naninirahan na malapit sa ilog na ito, ay maraming buhay ang winakasan. Muna tayo ng mami. Ako po, asawa ni Daddy. Ilan kagubatan pa kaya ang maninindigan para lang masilayan ang ganda ng kalikasan? Kung nakapagsasalita lamang ang kalikasan na mabigyan sila ng hustisya dito sa ating lipunan, marahil ay may magandang paraiso na sa atin ay naghihintay. Maraming salamat po. Ako po si Jason Morales Joben at ito ang aking dokumentaryo.